Kaya nakakangiti ako. Hindi siguro pagyayabang to, pero yung darkest day, tsaka darkest hour, naranasan ko na yun eh. Isang jeepney driver na walang koneksyon sa showbiz. Isang OFW singer na halos gabi-gabi kumakanta sa mga bar sa Japan. At isang lalaki na sa edad na 43 ay nagulat ang buong bansa nang maging kampyon sa The Voice of the Philippines. 43 years old na ako nung matsambahan ko. Ayoko sabihin yung mananalo ko sa feeling ko naging mayabang ko nung matsambahan ko yung The Voice. 43 years old na ako. Ngunit sa likod ng inspirasyonal na kwento ni Mitoy Yonting, may mga intriga, kritiko at mga pangyayaring halos magpabago sa kanyang buhay, kabilang ang madilim na yugto ng kanyang kabataan, ang pag-amin sa paggamit ng ilegal na droga noong siya ay mas bata pa. Bago pa man makilala ng buong Pilipinas ang kanyang boses, si Mitoy ay isa lamang ordinaryong lalaki mula sa Calasiao, Pangasinan. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay. Tulad ng maraming Pilipino, ang kanyang pamilya ay nagsikap araw-araw para lamang makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Bilang panganay sa magkakapatid, maaga niyang natutunan ang responsibilidad at sakripisyo. Sa murang edad pa lamang, kailangan na niyang magtrabaho upang makatulong sa pamilya. Isa sa mga naging trabaho niya ay ang pagiging jeepney driver sa kanilang probinsya. Araw-araw ay gumigising siya ng maaga upang bumiyahe sa kalsada. Sa ilalim ng matinding init ng araw at sa gitna ng usok ng sasakyan, kailangan niyang magmaneho ng mahabang oras upang kumita ng sapat para sa pamilya. Hindi lamang iyon. Naranasan din niyang maging bus conductor kung saan siya ang naniningil ng pamasahe, tumutulong sa pagbubuhat ng bagahe ng mga pasahero at sumisigaw ng destinasyon sa bawat hintuan. Para sa karamihan ng tao, iyon ay isang ordinaryong trabaho. Ngunit para kay Mitoy, iyon ang naging unang hakbang ng kanyang mahabang paglalakbay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa kalsada rin niya unang ginamit ang kanyang malakas na boses. Hindi pa ito para sa pagkanta, kundi para tawagin ang mga pasahero. Ngunit sa kanyang puso, may isang pangarap na patuloy na lumalaban, ang maging singer. Sa tuwing may pagkakataon, sumasali siya sa mga amateur singing contests sa kanilang lugar. Imagine mo yung hirap ko noon. Hirap na bago ka magka-10,000 eh. Parang 10 araw. Bago mag-The Voice, di ba? Pag submit ka sa comedy bar, 1, 2. Di ba? Makatip ka man ng 500, makachamba kayo tig-piso, tig-1, quit, maligayang na kami. So, kahit maliit lamang ang premyo, minsan ay ilang daang piso lamang, masaya na siya. Para sa kanya, bawat contest ay pagkakataon upang mahasa ang kanyang talento. Ngunit hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Maraming beses siyang natalo sa mga contest. Maraming beses din siyang umuwi na walang dala, kundi pagod at pagkadismaya. Ngunit hindi siya tumigil. Habang mas lumalalim ang kanyang involvement sa banda at nightlife entertainment scene, dumaan din siya sa isang madilim na yugto ng kanyang kabataan. Sa ilang interviews matapos siyang sumikat, inamin ni Mitoy na noong siya ay bata pang band singer, naranasan niyang gumamit ng iligal na droga. Hindi niya itinago ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Sa katunayan, sinabi niya sa isang interview na mas mabuti pang maging tapat kaysa magkunwari. Ayon sa kanya, bahagi ito ng kapaligiran ng ilang banda noon kung saan ang bisyo ay madaling matutunan ng mga kabataang musikero. Ngunit nilinaw din niya na ang paggamit ng droga ay isang yugto lamang ng kanyang buhay na kanyang nadaanan at hindi niya kailanman hinayaang tuluyang kontrolin siya nito. Sa halip, ginamit niya ang karanasang iyon bilang aral upang magbago at ayusin ang kanyang direksyon sa buhay. Kalaunan ay iniwan niya ang bisyong iyon at nagdesisyong mag-focus sa kanyang pangarap bilang singer. Ang nadarama ko'y iniibig kita, pag-ibig na walang mali. Isa sa mga pinakamalaking hakbang na ginawa niya ay ang pagtanggap ng trabaho bilang singer sa Japan. Bilang isang OFW performer, halos gabi-gabi siyang kumakanta sa mga bar at club. Hindi madali ang trabahong iyon. Kadalasan ay 6 hanggang 8 set ang kinakanta nila bawat gabi at kadalasang natatapos ang kanilang trabaho sa madaling araw. Bukod sa pagod, naranasan din niya ang matinding homesickness. Malayo siya sa kanyang pamilya
at sa kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit tiniis niya iyon dahil alam niyang ginagawa niya ito para sa kanilang kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo, doon lalo pang nahasa ang kanyang talento. Natuto siyang kumanta ng iba't ibang genre, rock, pop, ballad, OPM at maging mga Japanese songs. Natuto rin siyang mag-entertain ng iba't ibang klase ng audience. Sa bawat gabi na siya ay kumakanta sa entablado, mas lalo niyang nararamdaman na ang musika ang kanyang tunay na landas. Pagkatapos ng ilang taon sa Japan, bumalik siya sa Pilipinas dala ang mas matatag na kumpiyansa sa kanyang talento. Ngunit kahit gaano siya kagaling, hindi pa rin agad dumating ang kanyang malaking break. Patuloy siyang kumanta sa iba't ibang bar at venue kasama ang kanyang banda na The Drivers. Sa mga panahong iyon, hindi pa rin siya kilala sa mainstream entertainment industry. Para sa karamihan ng tao, isa lamang siyang bar singer na patuloy na rumaraket sa iba't ibang gig. Yung banda ako, talagang uuwi ako ng bahay, kukulang damit Pag umuwi pa ako ng bahay, matutulog ako. Kakain lang, tsaka kami magsasama. Biyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko't damdamin ay humihinga. Ngunit hindi niya alam na malapit na siyang harapin ang pagkakataong babago sa kanyang buhay. Taong 2013 nang magdesisyon siyang sumali sa The Voice of the Philippines. Sa edad na 43, marami ang nagduda kung may laban pa siya laban sa mas batang contestants. Ngunit sa kanyang blind audition, sa unang birit pa lamang napaikot na niya ang mga coach. Ang buong studio ay napuno ng palakpakan habang ipinakita niya ang lakas at kontrol ng kanyang boses. Pinili niyang sumali sa team ni Lea Salonga. Habang nagpapatuloy ang kompetisyon, lalo pang nakilala si Mitoy sa kanyang malalakas na birit at energetic stage presence. Linggo-linggo ay pinapahanga niya ang publiko at ang mga coach. Sa Grand Finals, nakaharap niya ang isa pang powerhouse singer na si Clarice de Guzman. Maraming nagsabi na dikdikan ang laban. Ngunit nang matapos ang botohan ng publiko, malinaw ang resulta. Si Mitoy ang panalo at naging kauna-unahang grand champion ng The Voice of the Philippines. Ang kwento ng dating jeepney driver na naging national singing champion ay agad na naging inspirasyon sa maraming Pilipino. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay dumating din ang mga intriga tungkol sa kanyang personal na buhay. May ilang netizens ang nagtanong kung bakit hindi agad naging bukas si Mitoy tungkol sa kanyang pamilya noong kasagsagan ng kanyang pagsikat. Kalaunan ay nilinaw ni Mitoy ang isyong ito. Ayon sa kanya, ang nais lamang niya ay protektahan ang kanyang pamilya mula sa intriga ng showbiz. Ngunit noong 2017, isang pangyayari ang halos magpabago sa kanyang buhay. Habang nagpe-perform siya kasama ang kanyang banda sa Resorts World Manila, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng gusali. May mga putok ng baril at nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. Ang gabing yon ay naging bahagi ng trahedyang kilala bilang ang Resorts World Manila attack. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Mitoy at ang kanyang banda sa insidenteng iyon. Ngunit ang karanasang iyon ay nag-iwan ng matinding takot sa marami sa mga nakasaksi nito. Sa paglipas ng panahon, may mga kumalat na balita sa social media na nagsasabing nawawala na raw si Mitoy o bumagsak na ang kanyang career. Ngunit karamihan sa mga balitang iyon ay fake news lamang na ginawa upang makakuha ng views online. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang aktibo sa industriya ng musika. Patuloy siyang nagpe-perform kasama ang kanyang banda at lumalabas sa iba't ibang television programs bilang performer at hurado. Ang kwento ni Mitoy Yonting ay hindi lamang kwento ng tagumpay. Ito ay kwento ng isang taong dumaan sa hirap, nagkamali, natuto at nagbago. Mula sa pagiging jeepney driver sa Pangasinan hanggang sa pagiging kampiyon ng isang national singing competition. Ang kanyang buhay ay patunay na kahit gaano pa kahirap ang iyong pinagmulan, posible pa ring maabot ang pangarap kung mayroon kang tiyaga, lakas ng loob at paniniwala sa sarili.